ma'am, anong isasampan yung kaso? Sagutin mo muna ako. Sir, that's my disobedience, sir. Is disobedience enough grounds para pusasan ng tao? Sir, yung pagsagot-sagot niya po, sir. Sagot-sagot, ma'am. Nakafocus ako sa pananakit. May panununtok ba sa'yo? Person in authority, sir. Tapos So person in authority has the right na para papusasan ng tao. Kayo po ay person in authority, pero magkakaroon lamang po ng kaso ang taong nasasakupan nyo kung sino man kung kayo pagpupuhatan ng kamay, Kapitana. Nilitaw, nagkaroon po kayo ng illegal arrest at ngayon sa napakahabang oras ng pagkakakulong, illegal detention. Sino nag-aresto? Sino nagbasa ng Miranda rights? Sir, kami ng XO ko. Okay, kayo ng EXO mo. Anak ng tipaklong. Ikaw na complainant, ikaw pa arresting, Kapitana. Diretso, sinasabi ko po ito sa inyong mukha. At may paglabag po sa batas yan. Mas madali lang magiging pananagutan ni Kapitana. Pagkat sariling XO niya pala yung umaresto. O, sige, sinasabi niyang binasahan. Teka muna, binigyan niyo ba ng abogado? Requirement yun sa Republic Act 7438 at sa Miranda Rights. At kung hindi kayang kumuha ng tao ng abogado, humingi kayo ng tulong sa PAO. Bigyan ng abogado ng PAO yan. Pero hindi niyo ginawa lahat ng proseso. Ito. Parang nakikita ko dito, napaka-powerful yung Kapitana kasi kaya niyong magpakulong on the spot eh. Napaka-clear naman ng violation at pinaglabag mo. Ayaw mo pa makinig, napakatigas ng ulo mo. Kung ako ikaw, hahanapan ko ng solusyon, Kapitana. Dahil kung hindi, ipabitag mo ang kaharap mo, Kapitana. Lumapit po kami sa hashtag ipabitag mo upang idulog ang nangyari po sa aking kapatid na si Roland Rodriguez. Nung nasunugan po kami, nag-try po kami ulit ipatayo ang aming bahay. Pero ang aming chairman, pilit po kaming pinapatigil sa pagpapagawa po. Hanggang sa umantong na po na ilang beses na po kami pinatawag ng chairman. Una po ang aking tatay. Kung hindi daw po makakapunta, ipapapulis po. Hanggang sa nangyari po ang hindi po maganda sa aking tatay na na-hospital po. Ang aking kuya naman po ang gumagawa sa nasunog ng aming bahay. Kuya ko naman po ang pinapatawag ng aming chairman. Nung habang gumagawa ang aking kapatid noong August 24, pinapatawag ng aming chairman. Pangatlong tawag po ng kapitan, nagulat na lang po kami na may kasama ng mga pulis. Kita na lang po namin na nakaposas na po ang aking kapatid na hindi naman po namin alam kung ano po ang kinaso. Nung araw na dinampot ang aking kapatid, wala pong tao na kung sino man po ang nakakita. Nakita na lang po namin na nakaposas po, nilalabas po sa aming looban. Pagdating po namin sa presinto, nalaman na lang po namin na si chairman po ang nagpahuli sa aking kapatid. Sinubukan po namin lumapit sa pulis na humingi po kami ng katunayan na para malaman po namin kung ano po talagang ikakaso sa aking kapatid. Wala po kami nakuha ni wala po silang binigay na kahit na anong papel po sa amin. Gusto po namin, ma'am, mabigyan po ng hustisya, makalaya po ang aking kapatid. Ano ba sa tingin nyo ang ginawa ni Chairman? Ba't nyo siya nirereklamo sa amin? Sa dahilan po na pagpapakulong po sa kapatid ko, ma'am. Siya ba ang complainant sa kaso Opo, ko? ma'am. Siya ang nagpakulong. Opo. Complainant ibig sabihin Opo, siya ang nag-file sa police, siya ang nirereklamo niya mismo yung kapatid Opo, mo. ma'am. Kausapin natin on the line ngayon si Cap Arlene Tan ng Barangay 234 Tondo, Manila. Magandang umaga sa inyo, Cap. Hi, Sir Carl. Good morning po. Yes, Cap, makikwento nga ano nangyari dito sa pag-aaresto daw kay Roland? Ayan po, sir. May formal complaint po sa barangay po kasi yan. That's why inaksyonan po ng barangay. Sinons po sila. Pero ayaw po kasi nilang tanggapin. They refuse to receive yung mga summons po ng barangay. Direction na lang, ma'am, no, sa pinaka-main problem namin dito. Wala naman kaming ano doon sa mismong pagpapatawag doon sa lupa. Ang focus namin dito, ma'am, bakit hinuli itong si Roland? Noong August 24, mga bandang alas 9 ng umaga, sir, pumunta po yan sa opisina ko. And explain ko po sa kanya na sabi ko, merong letter complaint laban sa kanila tungkol doon sa pagpapagawa nila ng bahay dahil merong may-ari. Ngayon, yung pagtira nila doon is labag sa batas at illegal yung pagpapatayo doon, walang sapat na permit o pahintulot. So sabi ko, pwede bang itigil nyo muna yung construction? Ang sagot po sa akin, sir, bakit ko ititigil?
Sabi niya, kung gusto mo, ipahuli mo na lang ako sa police, chairman. Sabi niya ganon. Ipaulit-ulit niya pong sinasabi po yan, sir. So ano naman ang Ngayon, ginawa niyo, chairman? Sabi ko, sigurado ka, Roland, sa akin gusto ko maayos po yung problema niyo. Gusto ko makatulong bilang constituent ko at bilang kapitan niyo. Sabi ko, gusto ko kayo matulungan. Hindi, chairman, gusto niyo, pahuli niyo na lang ako. So paulit-ulit niyang sinasabi yan, sir. Tapos sabay alis. Nung hapon po, bumalik siya doon kung saan po siya nagko-construction. Okay. Yung sa bahay po nila daw. Ngayon, doon ko po siya inabutan. Tuloy pa rin sa paggawa ng bahay. Tapos ma'am, paano pumasok yung pagkaposas niyo dito? Ano nangyari? Re-resist po siya, sir. Anong klaseng pag-resist? Nanununtok ba siya? Naninipa ba siya? Hindi po, sir. Yung pagsigaw niya sa akin, sir, na... So sinisigawan ka, chairman? Tama ba? Yes po, sir. So naabutan mo sa construction, sinisigawan ka, pinapusasan mo. Sino nagposas? Hindi po, sir. Nandoon po kami ni XO. Tumawag po ako ng polis. Tapos, dinala po namin siya balik papunta doon sa opisina namin. Hindi po siya nakapusas nung time na lumabas po siya sa Hindi, ma'am. looban. Diretso na tayo. Bakit siya nakaposas? Hindi, sir. Pinahuli ko po siya. Pinahuli mo. Kanino? Hindi, tumawag na po ako ng polis. Tumawag ka ng polis. polis. Bakit ka tumawag ng polis? Anong ginagawa nitong ni Roland? Sir, dahil doon sa ginawa niya pong pagmumura at pag-resist po sa... Anong klaseng pagre-resist, ma'am? Yun ang tinatanong ko. Paulit-ulit tayo. Yung pagsigaw, yung pagsigaw niya, sir, na hindi niya ititigil yung paggawa doon sa construction. Pagsigaw. At yung pagdidare niya po sa akin, ay pahuli na lang siya sa pulis. Okay. Isa naman sundin ang utos ng barangay na itigil mo na yung paggawa. Okay. Sige, ma'am. Pwede na ba ako magsalita, ma'am? Yes po, sir. So, unang-una, nakikita ko dito, bawal kasi ang ganyang klaseng estilo. Bakit? Hindi mo pwede pahulihin ang tao dahil minumura ka at mukhang ayaw sundin ang inyong sinasabi. Dahil, of course, kung ang isang tao ay nananakit na and then mukhang may loko-lokong ginagawa, nagkakos ng problema or gulo sa lugar, then pwede ka tumawag ng pulis at ito ay papusasan. Pero kung simpleng hindi lang pagkakasundo at mukhang feeling mo na minumura ka at nadidimi ng inyong sarili, inyong pride, then I don't think it's fair na isang kapitan tatawagin ng pulis pa, arestuhin pa. On what grounds, ma'am? Ano ang sasampan nyo na kaso? Sir, sorry po, sir, ha? Hindi, ma'am, anong isasampan yung kaso? Sagutin mo muna ako. Sir, that's my disobedience, sir. Okay, is disobedience enough grounds para pusasan ng tao? Sir, hindi, ma'am, sagutin mo ako. Sagutin mo muna ako. Kaya, yan po yung ginawa ko, sir. Pasensya na po, sir, ha? So, hindi, ma'am, Kap. Nag-uusap tayo dito. Ang sinasabi ko kasi, sa tingin mo, sige, ilagay natin sa position ikaw, ibaliktad natin ikaw si Roland. Tapos ang mangyari, minumura mo si Kap, nagkakaroon ng disrespect. Hindi sinunod yung inyong sinasabi. And then ikaw yung kabilang panig, pinaaresto ka, pinaposas ka. Do you think that's fair? Sir, palagay ko naman, sir, case-to-case basis po yan, sir, ha? Kasi... Ma'am, we're talking about your exact situation, ma'am, Binabaliktad ko lang yung role. What if ikaw yung lalaki, hindi ka nakikinig kay barangay, minumura mo siya, pero walang pananakit na nangyayari. Do you think it's fair na enough grounds yun para papusasan ng tao? Sir, yung pagsagot-sagot niya po, sir. Sagot-sagot, ma'am. Nakafocus ako sa pananakit. May panununtok ba sa'yo? Person in authority, sir. Tapos so person in authority has the right na para papusasan ng tao? Yes, sir. Tapos pinakulong mo, tama ba? Yes, sir. Gaano katagal na nakakulong? Gaano katagal na nakakulong? Sir, nahuli po siya ng 24. Hindi siya nahuli. 25. Huli on what grounds, ma'am? May nag-file ba ng kaso? May nag-file ba ng complaint? Pinatawag nyo lang yung pulis, Yung gagawin dapat ng pulis is dadalhin lang sa stasyon para magkaroon ng pag-uusap and then investigation. Ay, nako, ma'am, sige, sandali lang. Magkoconsult kami ng abogado, okay? Mukhang hindi tayo nagkakasundo dito. Okay, on the line ngayon, si Bita Garcia, lawyer, Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa mga sambayan ng Pilipinong nasa ipabitag mo, si Ben Tulfo. Ang masasabi po natin sa kanya, hanapan na lang niya ng solusyon to. Kasi yung pong katotohanan, di ba, itatatwa, hanggang ngayon nakakulong yung tao dahil sa kanya. Kasama po talaga sa malaking problema rito sa arbitrary detention, and to think na government official po siya, dapat alam niya itong mga bagay na to, malaki po problema ni Kapitana. So yun po yung binabanggit ko kanina pa.
Tapos dito po sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, ang hanap po solusyon. Yan po ang mandato ni Ginoong Ben Tulfo, ngayon pinapatupad ni Ginoong Carl Tulfo. Gusto po ni Ginoong Ben Tulfo ang lahat ng mga Pilipino makahanap ng solusyon sa kanilang mga suliranin. Yun po yung tinatanong sa inyo kanina. Anong gagawin nyo dito sa harap ng mga paglabag na ito ng batas na nag-umpisa sa inyong pagpaparesto at pagpapakulong sa kanya? Ganun po yan. Kung ako ikaw, hahanapan ko ng solusyon, Kapitana. Dahil kung hindi, ipabitag mo ang kaharap mo, Kapitana. Yun po, Ginoong Carl Tulfo. Kasi napakahirap po. Kanina pa tayo nagpapaliwanagan kay Kapitana. Kanina pa tayo nagbibigay ng mga batas. May proseso eh. Kailangan basahan mo ng Miranda rights. O, sige, sinasabi niyang binasahan. Teka muna, binigyan niyo ba ng abogado yung tao? Requirement yun sa Republic Act 7438 at sa Miranda rights. At kung hindi kayang kumuha ng tao ng abogado, humingi kayo ng tulong sa PAO. Bigyan ng abogado ng PAO yan. Pero hindi niyo ginawa lahat ng proseso ito. So, ang laki po ng pagkakasala niyo, Kapitana. Diretso, sinasabi ko po ito sa inyong mukha. Harap ng publikong nagtitiwala kay Ben Tulfo, kay Carl Tulfo, may paglabag po sa batas yan. So, hanapan niyo po na solusyon. Huwag na pong paliwanag ng paliwanag. Kasi the more na nagpapaliwanag kayo, lalo pong nagkakaroon kayo ng katibayan laban sa inyong sarili. Attorney, one last before natin makausap yung Manila Police District, no? Kasi baka meron pong mamiloso po, attorney. Sabi daw kasi kanina, nung ikinulong na si Roland, ipakulong mo na lang ako. Aba, nakulong nga talaga. Baka po may mamiloso po, attorney, at sundin po itong mga ganitong klase ng gawain. Ano pong masasabi nyo? Kahit pa voluntaryo magpakulong yan. Marami na pong ganyang kaso. Nagpunta po sa pulisya. Sabi, kulong nyo ako, may nagawa akong krimen. Hindi po kagad ikukulong yan ng kapulisan. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, pag walang commitment order at wala namang nakikitang krimen, illegal arrest pa rin po yan. Arbitrary detention pa rin po yan. Kahit usang loob na nagsabi yung tao na gusto siyang magpakulong. On the line naman ngayon si Police Major Philip Ines ng spokesperson ng Manila Police District. Magandang umaga po sa inyo, Major. Yes, Sir Carl, Sir Dean, Ma'am Kate, abogado po natin ng bayan, si Atty. Batas Mauricio. Isang kalmado at mapagpalang umaga po. Major, anong panig din nyo dito sa nangyari na pang-aresto dito sa isang Sir Ronald base dun sa pangunguna daw ni mismong Kapitana? Yes, Sir Carl, meron tayong hawak dito na spot report. Ganun din yung after inquest report natin. Kung saan nga naitulog na ito sa tanggapan ng taga-usig noong August 25. Hinihintay lang natin yung resolution ng piskalya para kung ano magiging disposition dito sa reklamo ni Kapitana laban dito sa isa niyang constituent. Okay. Major, matanong ko, bakit nagkaroon ng ganitong klaseng ugnayan yung tao ninyo and then yung mismong Kapitana na kung saan nagkaroon ng pag-aaresto? Kasi nakikita ko dito, Major, may mga lapses dito eh. Posible na na-overlook din ng ating kapulisan. Yes, base po dito sa spot report natin, hindi naman po yung police natin ang umuli dyan, kung hindi yung kanyang pong XO. No, si Ezekiel Pong. Yung po so si XO ang nagposas, hindi ang kapulisan. Ang complainant po nito ay si Kapitana at ang base po dito sa hawak pong report, ang arresting officer po nito, ang arresting person po nito, yung kanyang pong XO na na-witness yung nangyari. So yung ating pong police doon ay umalalay lamang po para po maidala ito, mapamedical ito, mabigyan po ng kanya mapaalalahanan ng karapatan nitong tao na ito. At dinaan naman po ito sa proseso. Kung sakali naman po na may mga katanungan o kaya sabi nga natin we can please everyone, kung meron po silang reklamo dito, bukas naman po ang Manila Police District yan. Okay. Ang sa atin lang po dito, ginawa po natin yung trabaho natin, hindi po tayo ang umaresto dito. Sinamahan lang po natin yung complainant natin. At ngayon po, ito pong tao na ito na sa kustodiya ng Station 2 dito po sa Moriones Police Station. Hinihintay lang po natin yung resolution po ng piskal. At kapag natanggap po natin yan, kung ano pong sasabihin ng piskal, gagawin po ng pulis kung ano po yung nararapat. Attorney Batas, nandiyan pa kayo? Opo, narito po Ginoong Carl Tulfo. Attorney, ano masasabi niyo dun sa naging statement ng ating kapulisan? Maganda po yung kanyang pagpapaliwanag. At mukha po, ang nakita natin, mas madiin ang magiging pananagutan ni Kapitana. Sapagkat sariling XO niya pala yung umaresto. Tama. Hindi po pala yung pulis ang nang-aresto. Kita mo naman yung pagpapahayag niya rito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Medyo mabigat po yun. Pangalawa,
hihiling po tayo kay Major. Kasi hanggang sa kasalukuyan, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, nakikita po natin ang pangangailangan na ang mga kapulisan natin ay ma-upgrade ang kaalaman sa Republic Act 7438 na kaugnay po ng Article 3 Bill of Rights ng 1987 Constitution. Ito nga po yung pagbibigay ng mga karapatan sa mga taong inaanyayahan para maimbestigahan sa isang krimen, inaaresto dahil nga sa posibleng pagkakasangkot sa krimen. Meron pong mga tungkulin dyan na nakasaad sa batas, Ginoong Carl Tulfo, mga kababayan, na kailangan tuparin ng sino mang nang-aaresto, si Kapitana, si XO, o pati na po yung mga pulis na nahinga ng tulong ng mga otoridad sa barangay. Ano po yung pangunahin dyan? Yung pagbabasa po ng Miranda rights, pangalawa po dyan, yung pong pagbibigay ng abogado doon po sa taong inaanyayahan para maimbestigahan o di kaya inaresto dahil sa krimen. Kapitana, narinig mo ba yung pag-uusap? Sir, dumaan din po sa PAW yan, sir. No. Hindi, ma'am. Paligoy-ligoy tayo. Answer my question. Sino nag-aresto? Sino nagbasa ng Miranda rights? Sir, kami ng XO ko. Okay, kayo ng XO mo. Nako, Anak ng tipaklong. So, Ay, ang nangyari, kayong dalawa pa ng XO mo nag-aresto at nagbasa ng Miranda rights. Ikaw na complainant, ikaw pa arresting, Kapitana. Tama ba? Kapitana, ano po ito? Conflict of interest na yan. Ang dami ng posibleng masampa sa'yo, ma'am. Hindi maganda yan. Oo, pulis na po ba yung barangay, Kapitana? So ngayon, diretso na tayo, ma'am. Hindi na kita correct, sir. Hindi na, ma'am. Diretso na tayo. Anong gagawin mo para ayusin? Kasi daldal ka pa ng daldal dito. Mas lalong naiipit ka. Anong gagawin mo sa pamilya? Sir, sabi ko nga po, mag-uusap po kami sa barangay. Anong pag-uusapin nyo sa barangay? Anong gusto mong proposal? Para marinig. Nandito yung mga kapamilya ngayon. Hindi, sir. Dapat sila ho ang pumunta sa barangay para masettle po yung Bakit sila ang problema pupunta po sa nila? barangay? Ikaw may Kasi kasalanan ano dito, pa? ma'am. Ikaw yung may kasalanan Hindi, sir, dito. kasi- Hindi. Sir, Ma'am. Stop. sorry po, sir, Stop. No. Sorry po, sir. Ma'am, makikinig ka ba o hindi? Nag-uusap tayo Sir, dito. nakikinig Napaka-clear po ako, sir. naman ng violation at pinaglabag mo. Ayaw mo pa makinig. Napakatigas ng ulo mo. Kapitana, ayusin nyo na Sir, to, sorry Kapitana. Hindi, ma'am. Yes, sir po. Makikinig ka ba? Makikipag-ayos ka sa pamilya? Kasi kung hindi, aakyat namin to. I-report namin to sa Sir, DLG. ang sabi And ko if not, po- i-report din namin to sa mayor's office. Sir, ang sabi ko po, mag-uusap po kami ng pamilya sa barangay. Hindi, ma'am, may gusto ko bang sabihin. Nandito yung pamilya ngayon. Bakit napakahirap magsabi? Kay Hasmin, kay Marilo, kakampin nyo ako, hindi nyo ako kalaban. Ang sa akin lang, respeto lang sa barangay din. Yun lang naman po eh. Ma'am, naintindihan ko naman yung respeto, pero respeto sa barangay. Tapos ang nangyari, dahil hindi nirespeto yung barangay, pina-aresto mo ang tao, paano ko re-respetuhin yan? Nagmumukha kang, parang putting the law into your own hands. Sir Carl, yung pagsisigawan ka sa loob ng iyong tanggapan. Ma'am, naintindihan ko yun. Ang ibig kong sabihin, pag sigawan, hindi ka pinagbuhatan ng kamay, papa-arestohin mo na kagad? Eh ano po gagawin ko, sir? Ngingitihan ko, sir Carl. Sorry po, sir. Hindi, ma'am. Yung sinasabi ko, Kapitana, napaka-ma-pride mo naman. Yes, Kapitan ka Ano ba ang tinatawag natin sa batas? Di ba may tinatawag na maximum tolerance? Di ba po ba? Sir, depende po, sir, sa sitwasyon siguro, sir. Kung maximum tolerance, madami Diyos po ko. ako niyan, sir. So kapag ako sinigawan ko si Kapitana, arestuhin ako. Parang nakikita ko dito, napaka-powerful nyo, Kapitana, kasi kaya nyo Hindi magpakulong on the spot eh. Isipin nyo, dahil Sir, lamang hindi sumunod sa Sorry patawag. po, ha. Sa lahat po ng mga ganitong klase, sabihin na natin illegal settlers. Andiyan pa ba si Attorney Batas? Parang Attorney Batas, kayo andiyan pa lang kayo? yung may kakayahan na magpaganyan. Opo. Attorney Batas, ano masasabi niyo doon sa statement ni Kapitana? Well, mahirap po kasi pagka ang posisyon pumasok sa kamalayan at kaisipan ng tao, napakadelikado po. Yun lang po masasabi ko dyan. At ang aking pong panukala, hanapan ng solusyon, Kapitana. Dahil kung hindi, medyo magkakaproblema tayong lahat dito. Dahil kailangan namin kumilos, kailangan namin ipatupad ang karapatan ng taong nagre-reklamo sa ipagitan niya. Okay. Kinongkari. Sige, Attorney. No, I think we'll end it there. So maraming salamat po, Attorney Batas. Maraming salamat po. Thank you. Sir Carl, Okay. ganito na lang po. Ano, Kapitana? Narinig ko po yung sinabi po ni attorney. Iti-take note ko po yun. No, kakausapin ko yung pamilya po dito sa barangay. Ma'am, anong magagawa natin dito kasi may nangakulong? Sir, kasi, yun sir, wala naman na po sa mga kamay ko. Kasi hinihintay
In short, sige, Iniintay Kapitana, na lang po, ganito sir. na lang. In short, pinapanindigan ni Kapitana yung ginawa niya. Yun kasi ang inaano natin dito eh. Kasi De, okay lang. Kumbaga, Pag the ganito, damage ganito. has been Kung done. pinaninindigan ni Kapitana, nakulong na yung tao, wala na tayong magawa, nakakulong, then I think, ma'am, kung wala naman din kayo magagawa para probably pull out the complaint or whatever it is, kung talaga naninindigan kayo, then maninindigan kami para dito sa complainant na assistant sila sa pag-file ng complaint sa mismong DLG. Yun na lang, ganun kasi na lang. nasa fiscal na kasi yan, sir. I think... De, sige ma'am, okay na. okay Kung na nasa yun, fiscal oo. na, edi hayaan namin sila mag-file sa DLG and even file a complaint also dun sa mismong mayor's office. Okay po, sir. Say noted Okay. po, sir. Okay, sige ma'am. Maraming salamat. Major, nandiyan pa kayo? Yes, Sir Carl, nandito ba't nakantapay at nakikinig sa inyong programa? Okay, Major Nom. So, we appreciate very much yung naging investigation na dito, yung information na binigay nyo sa amin ngayong araw. So, maraming salamat muli, Major. Yes, Sir Carl, Sir Dean, Ma'am Kate, at kay Atty. Batas, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Isang kalmadong tanghali sa inyo. Okay. So, ma'am, maraming salamat sa inyong dalawa. Diyan tayo nagtatapos ngayong araw. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Thank Okay, you. susubaybay kami sa inyong complaint. Okay, ma'am? Salamat, sir, ma'am. Okay. Sige, ma'am. Maraming salamat. po. Hinggit sa sumbungan, investigahan ang anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan sa ngalan ng aking ama na si Ben Tulfo, ako si Carl Tulfo, at ito ang hashtag Ibabitag Mo.